sino ka? At anong ginagawa ng traidor na Victoria na yan dito? Hindi kami naparito para makipag-away. Gusto lang namin makausap ang inyong pinuno. Ganun ba? Pwede naman. Pero kailangan nyo munang dumaan sa aming mga kamay. Tama na yan. Ah? Anong nangyari sa kanya? Nagkaengkwentro po kami. Maluba po siyang nasugatan. Pakiusap, tulungan niyo po siya. At ikaw, sino ka naman? Ako si Rio Latigo, ang apo ni Diego Latigo. Anak? Rio Latigo, sa gabi sumisipon. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magbibigay liwanag. Sa iyong tapang, sa iyong pangarap, ikaw ang magtatagumpay. Ikaw ang maghahatid ng pag-asa. Gagaling pa ho ba si Victoria? Huwag kang mag-alala. Isang kilalang magaling na manggagamot si Nanay Ising. At alam kong hindi niya pababayaan si Victoria dahil apo niya ito. Ganun ho ba? Mabuti naman. Naikwento pala sa akin ni Victoria na dati raw po siya nakatira dito sa inyo. Ano po ba nangyari at lumipat po siya kay Haring Bartok? Pangarap kasi ni Victoria na maging mas malakas at magkaroon ng isang pambihirang kapangyarihan na wala sa ibang aswang. Sinubukan naming pigilan si Victoria noon, kaya lang hindi siya nagpaawat. Kaya pala, Ama, naikwento rin pala sa akin ni Victoria na wala na raw si inay. Ano po nangyari sa kanya? Tandang-tanda ko pa noon kung gaano kami kasaya ni Elsa, lalo na nung isinilang ka, Rio. Punong-puno kami ng pagmamahalan, kasiyahan, pag-asa at pangarap. Ngunit ang lahat ng iyon ay bigla na lamang naglaho nang pumanaw ang iyong ina. Inatake siya sa puso dahil sa labis na kalungkutan at bigati, lalo na nung nalaman niya na ang nagnakaw sa kanyang anak ay ang kanyang sariling ama. Ano? Si Lolo? Bakit? Bakit ginawa ni Lolo yan? Ayaw kasi ng lolo mo sa akin. Labis siyang nasaktan nung malaman niya na nakipagrelasyon ang kanyang anak sa katulad kong aswang. Kaya pala pag tinatanong ko si Lolo at Lola tungkol sa inyo, ay nagagalit sila. Gusto ko noong gantihan ng lolo mo dahil sa ginawa niya, ngunit hindi ko tinuloy. Dahil nangako ako sa mama mo bago siya pumanaw na hindi ko gagantihan ng lolo mo kailanman. Totoo ba, Ama, na dati kayong kanang kamay ni Haring Bartok? Oo, totoo yun. Isa ako sa mga alagad na pinagkakatiwalaan ni Haring Bartok.
Punong-puno ako noon ng kasamaan at kahayukan sa dugo at laman ng mga tao. Ngunit nabago ang lahat ng yun. Mula nang dumating sa buhay ko ang iyong mama. Nagkaroon ako bigla ng direksyon sa buhay na puno ng pagmamahal ang aking puso. Kaya mula noon, lumayo na ako kay Haring Bardok at ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako kakaidang tao kailanman. Mabuti na lang at may mga tapat din akong tauhan na sumama at naniwala sa aking adikain na patunayan sa mga tao na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Pero bakit hindi niyo po ako hinanap noon? Rio, kung alam mo lang, walang araw, buwan, taon na hindi ka namin hinanap. Sinubukan ka naming hanapin, anak. Kaya lang sadyang malakas ang orasyon na ginamit ng lolo mo sa'yo. Sigurado akong sinilyuhan niya ang iyong pagiging aswang para hindi ka namin maramdaman at maamoy. Kaya pala nung sinabi sa akin ni Victoria na ang ama ko ay isang aswang, hindi ako makapaniwala. Mula kasi nung bata pa ako hanggang lumaki ako, wala akong nararamdaman na kahit ni katiting ng pagiging aswang. Ngayon naiintindihan ko na. Pero ama, ano pong mangyayari sa akin kung sakaling matanggal po ang selyo? Natatakot po ako. Baka makapanakit ako ng tao. Huwag kang mag-alala. Kung ako nga na kaya kong pigilan, ikaw pa kaya na may kalahating tao. Pero kung sakaling dumating man ang panahon na lalabas ang iyong pagiging aswang, sigurado ako na mas magiging mabagsik ka at mas makapangyarihan. Ano? Nandito ka lang pala. Huh? Oy, Rio, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Eto, magaling na. Ikaw, kumusta ang usapan niyo ni Pinuno? Okay lang. Ang dami ko nalaman. Salamat nga pala. Salamat saan? Salamat. Dahil sa'yo, nakilala ko mga magulang ko. Ah, wala yun. Ako nga itong dapat magpasalamat sa'yo eh. Dahil binigyan mo pa ako ng pangalawang buhay. Deserve mo naman yun. Alam ko namang mabuting tao ka. Nadala ka lang ng kapangyarihan ni Haring Bardok. Oo nga eh. Siya nga pala. Ngayong alam mo na si Pinuno ang iyong ama. Dito ka na ba titira? Hindi pwede. Marami naghihintay sa akin sa bayan. Marami nangangailangan ng tulong ko. Oo nga pala. Ikaw, babalik ka pa ba kay Haring Bardok? Depende. Kung dito ka titira, hindi na ako babalik. Ano? Joke lang. Ikaw talaga. Ang gwapo niya. Ang ganda niya. Sabihin ko kaya sa kanya na gusto ko siya. Kaya alam kung sasabihin ko sa kanya, baka magalit siya. Baka mapahiya lang ako. Oo nga. Baka anong isipin niya sa akin. Pero kailangan kong sabihin na gusto ko siya. Para at least malaman niya. Tama. Sasabihin ko na. Victoria? Rio, may sasabihin ka ba? Wala naman, Victoria. Ikaw, may sasabihin ka ba? Wala rin naman, Rio. Hello? Hello, Rio. Si SPO Tulubaba to. Nasa ka ngayon? Pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka dun eh. May pinuntahan lang po ako, SPO Tulubaba. Bakit ho? Kailangan ko tulong mo, Rio. May babae kasi dito eh. Sinapihan ng masamang espiritu. Ano?
Siya Rio. Siya yung sinasabi ko sa'yo na sinapian ng masamang espiritu. At yung nakatayo naman sa gilid niya, yun yung ama niya, si Boy Tisoy. Manong Boy, ano po nangyari sa anak ninyo? Ewan ko, nagulat na lang ako pagpasok ko. Nagwawala na ang anak ko, kaya ko siya ginapos. Sa tingin ko'y napasukan siya ng masamang espiritu. Rio, wala ka ba napapansin? Ano po yan? Parang may topak tong mga magamang to eh. Ha? Tingnan mo. Yung isa naglalaway. Yung isa naman pag nagsasalita, gumagalaw ang kamay. Ano kaya't dali na lang natin sa mental hospital tong mga to? Hindi po, Espiritu Lubaba. Tama po ang kanyang ama. Napasukan po ng masamang espiritu ang kanyang anak. At hindi lang basta masamang espiritu ang pumasok sa katawan ng kanyang anak, kundi malakas pa. Ano? Paano mo nasabi? Kung titingnan ninyo, kahit na natatamaan siya ng sinag ng araw, ay hindi siya nasasaktan. Aba, oo nga no. Kahit sa mga palabas niya eh. Ha? Pag natatamaan ng sinag ng araw, namimilipit sa sakit oh. Ito wala oh. Parang nagsasunbathing lang oh. Teka, ano pong nangyari sa baba niyo? Ha? Ito? Kinagat ng babaeng yan eh. Ha? Nagtanong lang ako kanina para mag-imbestiga. Tapos bigla akong kinagat to, ha? Ang mas malupit pa, sa dami ng kakagatin niya, baba ko pa, ha? Paano? Nakabalandra kasi ang baba mo. Rio, pigilan mo ko. Babaraling ko sa mukha yan, ha? Nangasar pa eh, ha? Tama na ho, Espiritu Lubaba. Ikaw, ano bang kailangan mo sa babaeng yan? Dadalhin ko na siya sa impyerno. Bakit? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Manggagamit ang babaeng ito. Pinaasan niya lang ako. Ang buong akala ko'y ako ang pakakasalan niya. Kaya't binigay ko sa kanya ang lahat. Oras at ang aking mga kayamanan. Pero sa huli, sa iba lang din pala siya magpapakasal. Ganun ba? Kung isa ka ng espiritu, ano ang dahilan ng pagkamatay mo? Tinapos ko ang sarili kong buhay. Pero bago ko ginawa yon, ay nagdasal muna ako ng mga orasyon at isinumpa ko ang babaeng ito na isasama ko siya hanggang sa impyerno. Naku, wag naman sana. Maawa ka naman sa anak ko. Tumahimik ka, tanda. Isa ka rin. Kasabwat ka ng anak mo. Parehas kayong mga mukhang pera. Di ba gumanda ang bahay niyo dahil sa pera ko? Kaya manahimik ka, tanda, kung ayaw mong isama kita sa impyerno. Ay? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo. Pero sana, mapatawad mo pa ang babaeng yan. Patawad? Bakit? Mababalik pa ba ang buhay ko kung patatawarin ko siya? Hindi na. Konting oras na lang. Mapapasakin ang babaeng ito. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Never over my dead body. Kung ganun, humanda ka. Espiritu Lubaba, Manong Ben, lumayo kayo ng konti. Ha? Ba't kunti pa? Lakihan ko na do. Baka mamaya tamaan na naman itong baba ko eh, ha? Bakit? Ano bang binabalak mo, bata? Rio, lagi mong tatandaan na ang mga espiritong kalaban ay hindi basta-basta natatablan ng mga pisikal na sandata. Ngunit kung papapasukin mo ang iyong espiritual na agimat sa iyong sandata, kasabay ng iyong mabisang orasyon, ay sigurado akong matatalo mo ang mga kalabang espiritu. Ano yan? Gumagamit ka ng orasyon? Sa tingin mo ba'y matatalo mo ko sa orasyon na yan?
Nagmumukha ka lang katawa-tawa. Hindi mo ko Teka, ano nangyayari sa akin? Bakit unti-unti umaalis ang katawan ko sa katawan ng babaeng ito? Hindi ito maaari. Aba, ayos. Tumatalab yung orasyon ni Rio, ha? Lumabas ka sa katawan ng babaeng yan. Ngayon din. Walang niya. Yan pala yung tsura ng ex niya, ha? Kaya naman pala hindi ka pinakasalan eh, ha? Ang pangit mo! Kainis, hindi ko inasahan na ganyang kalakas ang kanyang orasyon. Pero di bali, konti na lang, makukuha ko na ang kaluluwa ng babaeng ito. Tapos ka na. Rio, maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. Walang anuman ho, Manong Boy. Rio, the best ka talaga, ha? Walang kupas. Ang lupit mo. Appear! Headache ko. Ay! Manong Ed, ikaw pala yan. Magandang gabi sa'yo, Rio. Magandang gabi din po. Pasensya ka na kung naabala ko ang pagtulog mo. Kailangan ko ang tulong mo, Rio. Meron tayong pupuntahang napakahalagang misyon. Malayo pa ho ba, Manong Ed? Huwag ka mag-alala, Rio. Malapit na tayo. Mga patay na puno. Teka, sandali. Bakit, Rio? Anong problema? Naalala niyo pa nang umutang kayo sa akin noong isang linggo? Siya nga pala, meron pa pala akong kailangan sa'yo. Ano po yun? Pautang naman, oh. Nako, pasensya ka na. Hindi pa pala ako nakabayad sa'yo. Hayaan mo, sa susunod na linggo, magbabayad ako sa'yo, Rio. Rio, anong ginagawa mo? Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Anong pinagsasabi mo, Rio? Nung araw na umutang sa akin si Manong Ed, hindi ko siya napahiram. Dahil may pinag-iupunan ako nung araw na yun. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka. Dahil kung hindi, babaliin kong leeg mo. Rio! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to